Hello, good afternoon mga ka-Hardin. So, Mr. Hardy Rungguros. So, ngayong hapon po, nandito po tayo ngayon sa ating sterilization activity ng ating lupa na gagamitin para po gamitin growing media para magpunla ng iba't ibang buto na ubinhi ng gulay. So, yun po. Guys, kung kayo interesado at mga ka-Hardin, kung kayo interesado sa ganitong uri ng content, tara, samahan nyo ko at gagawin na po natin ang mga proseso kung paano po ginagawa ang sabi natin sterilization. So, una, kinakailangan muna nga sabi natin gumatong tayo. So, magbuhay muna po tayo ng apoy para po pagdarangan itong ating mga growing media. So, yun po, yung lupa na gagamitin natin. Gamit yung ating sabi natin apoy, maglalagay tayo ng yero. Dito po natin, dadarang yung lahat ng sabi natin na lupa na gagamitin natin para gamitin punlaan itong ating mga iba't ibang uri po ng binhi. Ilalagay po natin yung lupa dito sa taas. Mamaya na yung sagsalang. So, ginagawa po natin yung ganitong paraan para po mapatay yung lahat ng bad microorganism na siyang kakain at mag-atake para po sa mga binhi na itatanim natin. So, ayan po natin na mag-init yung buong lupa bago po natin tanggalin. Yan po yun mga ka-Hardin ang sabi natin lupa na gagamitin natin para pagtamnan ng ating mga binhi, no? So ayan. Antayin po natin na talagang matuyo yung lupa at uminit yung lupa. Yun po mga ka-Hardin, makita po natin talagang mainit na po yung ating idinarang po na lupa dito po sa apoy na kung saan pwede na po natin natanggalin dito po sa sabi natin iron sheet para po o GI sheet para po salang natin yung susunod po na batches nitong ating ginagawang pagpapainit o sterilization ng mga lupa. So ngayon sinalang na po natin ang sabi natin huling salang. Ito na po yung manure at saka yung manure at ang ating vermicast na mamaya pagkatapos po natin may sterilize, ihalo natin sa mga unang sabi natin lupa na isinalang natin. So, ayan yung gagawin po natin para ma-sure natin, masigurado po natin na ligtas po sa, sabi natin, dumping off yung mga seedling na bubuhayin natin at maging sa root knot. So, yun po. So, kaya talagang patuloy po tayo hanggang sa makumpleto natin yung proseso ng sterilization. So, yun po. Yan po mga ka-Hardin, so bali talagang mainit na po yung lupa na dinarang po natin dito sa apoy. So pwede na po natin ito tanggalin at nang makapagsalang naman tayo uli.
Yan po mga ka-harvest. So total harvesting na po tayo nitong ating isinasalang po na lupa para po dito sa ating sterilization activity. Pagkatapos po ng sterilization, nahayaan po natin na may incorporate ng maigi, ibig sabihin ma-mix po o mahalo po ng maayos yung ating mga lupa, pati yung idinagdag po natin ng mga vermicast at manure dito po sa ating unang batches na ang mga isinalang na lupa. So para masigurado po natin, bago po yung pagtatanim, palamigin muna po natin ang lupa na pagtataniman natin ng iba't ibang uri ng binhi. So, ganyan lang po kadali ang proseso ng sterilization mga kahardin. Yan, makikita po natin. So, hahaluin ng maigi yung mga manure at ng ating lupa, previous growing media na lupa. So, yan. So, buhagag na yung ating growing media. Talagang ready. So, yan. Ihaluin natin yan. Pagkatapos mamaya-maya ng kunti, ipapasok na po natin sa mga disposable cup o disposable glass. So, para po sa filling up of the growing media dito sa ating mga disposable cup para po makapagsimula na po tayong magtanim. So, yan, hinuhukay. So, hinahalo na po ng maayos yung mga growing media. Yan. Talagang buwagag na po yung ating premix growing media ngayon mga kahardin. Talagang ready na po para gamitin para po sa ating sowing activity nitong iba't ibang uri ng binhi.
Yan po, so magpupula na po tayo ng pipino. So yung gamit po natin is Mega si F1. So yan, hybrid po ito. So ito na po yung lupa na favorably sa sabi natin pagpupunla po ng pipino. So ilan ba yung laman? So germination 85 19 to 25. So walang nakalagay kung ilang piraso. Wala. Tayo na yung magbibilang. Okay. Kaunti na lang ang laman. Bibilangin po natin, no? 1, 2, 3, 4, 5. One. Yung isang piraso 81, so 100. 5.
Ayan po, ibabaw na po natin ba isa-isa yung sabi natin binhi. Babaw na po natin. Ganito lang, 1 inch. So hanggang dito. Hanggang dito po yung ating 1 inch. Yan. So pulse. Then para uniform yung tubo. Yan, tapos na po tayo, no? So, bali 5 half container po ngayon yung natamna natin ng sabi natin pipino. Yan. Yan po yung mga natamna natin ng pipino ngayong hapon. Yan. Okay, so mga kahardin, so bali tapos na po tayo nagapunla ng ating mga bigger seeds at smaller seeds ngayong hapon. Papakita ko na po sa inyo yung ating sabi natin pipino. Ito na po yon ang ating pipino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sabi natin half container ang ating natamnan ng mga pipino ngayong hapon. So napunla na po natin yung mga pipino. So kinakailangan po talaga ipunla natin yung mga pipino para po makatipid tayo sa binhi. Yun, kasi po kung i-direct po natin, walang kasiguruhan, baka ngat-ngatin o kainin ng mga insekto. Sayang naman, alam po natin na sobrang mahal na po ngayon ang mga binhi, kaya kinakailangan extra careful tayo sa pagpupunla nitong ating mga sabi natin seedling. So dinaan natin sa sterilization yung lupa para po masigurado natin na walang matitirang bad bacteria or bad microorganism. Kabilang na po doon yung tatawag natin ng mga insect pests and diseases. So yan po, kasi pag hindi natin sterilize ang ating mga lupa, pwede nga ang ating pananim ay magkaroon ng dumping off. So mamamatay ng bigla-bigla yung mga sabi natin mga pananim natin na seedling. O kaya naman magkakaroon ng root knot. So yun po, so nakita na po natin, ito naman ay sabi natin dwarf papaya. So, dito lang natin muna
pinunla yung dwarf papaya. Pag tumubo na, saka na lang po natin ililipat sa separate or individual disposable glass. So, at ito naman po yung ating, sabi natin, sitaw, ang talong at ang ating kamatis. So, bukas ng umaga, saka lang po natin sa incubate. Tira po natin to bukas ng Manila pepper kasi medyo hapon na po at magdidilig pa po tayo ng iba nating mga pananim. Kaya prioritize po muna natin ang pagdidilig, no? So, magdidilig na po tayo ngayong hapon. So, ayan. So, hanggang dito lang po ang ating video. Kung gusto nyo ang ating video, like and share. At sabi natin, mag-iwan na rin po ng comment kung ang inyong paraan sa pagpapatubo ng mga, sabi natin, bini ay katulad din ng aking paraan sa pagpapatubo ng mga punla. So, if ever na tayo ay nagkakaiba-iba, so, sana i-share nyo yung inyong mga kaalaman at matutunan din po namin. At sana po meron din po kayo nang nakuha na, sabi natin, munting kaalaman dito po sa aking munting video para po sa araw nito. So maraming salamat sa inyong panonood. Sa muli, ito yung inyong Hardy Ronggoro nagsasabing thanks so much for watching. See you again on my next video. Bye-bye. God bless you all and follow for more. Bye-bye. God bless you all.